nahihirapan na siya at mahal na niya ulit yung asawa niya, makipaghiwalay na lang siya sa akin. Pero sabi niya mahal niya ako at gusto niyang ako lang yung kasama niya pagtanda. Na hindi daw niya kakayanin pag nawala ako. Naguguluhan ako at hindi ko kayang makipaghiwalay. May asawa ako at 3 ang anak ko. Nagkaroon ako ng pagkakasala sa asawa ko dahil ng paghihiwalay namin. Nagkaroon ako ng karelasyon sa pinapasukan kong trabaho. May asawa at anak na rin siya at parehas kaming kasal. At siya ang unang nag-first move sa aming dalawa. Nung una hindi ko naman siya pinapansin kahit na nagpaparamdam siya sa akin. Lagi niya akong sinasamahan sa pag-aasikaso ko ng mall ID ko. Hanggang sa niligawan niya ako, hanggang sa sinagot ko siya. Alam ko na may asawa at anak siya pero ang kwento niya sa akin ay nagsasama na lang daw sila para sa anak nila. At wala nang nangyayari sa kanila. At nung 2 weeks yung relasyon namin, inalaman ng asawa niya kaya pinuntahan kami ng asawa niya sa trabaho namin. At dun siya nag-iskandalo at sinubunutan niya ako. Inawat naman kami ni James at sa akin siya nakayakap. Hanggang sa natanggal siya sa pinapasukan namin at ako naman ay nilipat ng ibang area. Makalipas ang isang araw ay pinuntahan niya ako kung saan ako nilipat ng area. Sorry sa akin si James dahil sa nagawa ng asawa niya at gusto niyang ipagpatuloy namin ang relasyon namin. Hanggang sa nalaman din ng asawa ko ang lahat ng nangyari. Fast forward ay nagpatuloy yung relasyon namin at naging maayos ang pakikitungo niya sa akin. Na lahat binibigay niya sa akin kung anong kailangan ko at kung ano man ang hingin ko sa kanya. Na lahat ng yun ay kusa niyang binibigay. Napakasiloso niyang tao at ayaw niya nagmamayday ako ng picture ko. Sobrang effort niya sa akin, hatid sundo niya pa ako sa trabaho plus may pasalubong pa na pagkain. Kaya naman napamahal ako sa kanya ng todo at umabot kami ng 1 taon. Na hanggang ngayon ngay kami pa rin. Hanggang sa isang araw ay nahuli kami ng asawa ko na magkasama at pinalayas ako ng magulang ko sa bahay namin. Si James ang naghanap at nagbayad ng matutuluyan ko at binilhan niya pa ako ng mga gamit sa inuupahan ko. Nangupahan kaming dalawa pero umuwi pa rin naman siya sa asawa niya. Na minsan 2 days siyang natutulog sa akin at hanggang sa napag-isipan namin na umalis na siya sa pamilya niya at magsama na kami. Nung unang araw namin ay okay naman kami hanggang sa umamin na sa akin na namimiss daw niya yung anak niya at gusto niyang bumalik sa kanila. Na yun daw ay para lang daw sa anak niya. Hanggang sa minabasa ako na convo nila ng asawa niya na para bang okay na okay sila at taliwas sa mga sinasabi niya sa akin. Pumayag ako sa gusto niyang mangyari at sobrang sakit dahil nung ilang buwan pa lang kami ayong ayon ng plano namin. At gusto niya rin akong mabuntis. Nung nakabalik na siya sa kanila ay patuloy pa rin ang relasyon namin pero lagi kaming nag-aaway. Dahil hindi ko alam kung totoo pa ba siya sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi daw talaga sila nagpapansinan ng asawa niya. At umuwi lang daw siya doon para sa anak nila. Naguguluhan na rin talaga ako. Sinabihan ko naman siya na kung nahihirapan na siya at ramdam niya na mahal na niya ulit yung asawa niya, makipaghiwalay na lang siya sa akin. Nasabihin niya lang sa akin at ako na yung lalayo pero ang lagi niya lang sagot sa akin, ako lang daw yung mahal niya at ako lang daw yung gusto niyang makasama pagtanda. Na hindi daw niya kakayanin pag nawala ako. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa mga sinasabi niya sa akin. Nagkikita pa naman kami pero once a week na lang, hindi na tulad ng dati na araw-araw. Dahil lang gusto niya imabura ko sa isip ng asawa niya. Naguguluhan ako at hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya dahil sobrang mahal ko siya. Kaya hinihintay ko siyang makipaghiwalay sa akin. Letter sender, Jelay. Grabe, nag-aasikaso ko pa lang ng ID mo sa work, nangangabit ka na. As in, hindi mo lang umabot sa probationary. 28 ka na, nauuto ka pa. Paano mo naman nasabing walang nangyayari, dun umuuwi? Bentang-benta sa'yo yung mga pang-uuto. Tsaka sanay ka sa tratong basahan, gusto mo pa talaga ikaw yung iiwan. Really, pinakasalan ka ng ama ng mga anak mo. 3 ang anak mo pero nakaya mong sirain yung pamilya mo. Hindi mo naisip na baka karma mo na rin yan. Sabagay, hindi mo maiisip yun. Utong-uto ka Lunod na lunod ka at wala kang karapatang mag-demand nga naman. Kasi ginusto mo yan Once a week kang uwian, sasabihin sa'yo na mas mahal na mahal ka. Na umamin lang ka mo sa'yo, iiwan mo. Parang hindi naman ako naniniwala. Alam mo, nagkabalikan na yun. Na-realize na nun na mas worth to keep yung misis niya, sising-sisi na. Na habang humihili ka, naka 10 rounds ng malala. Pinapaasa ka na lang, ikaw naman asang-asa. Na hindi ka lang magawang iwan kasi nauuto ka pa naman Na siguro tsaka na kapag hindi na tumatalab lahat ng palusot sa'yo, na kayong mga naninira ng pamilya, hindi nyo deserve maging masaya.